Okay, so sa video to, re-reviewin natin kung paano ba gamitin yung FOIL method. So, maraming nakalimutan na or nalilito. Kaya re-review natin yung FOIL method. So, ibig sabihin ng FOIL method, first, outside. So, lagyan ko ang highlighter para maganda. First, outside, then inside, tapos last. So, yan. Madali lang naman siya tandaan. So, ganito gawin yung FOIL method. Halimbawa, itong given na to, x plus 3 tapos x plus 4. So, ang FOIL method ginagamit kapag magmumultiply ka ng dalawang parenthesis. So, ang ibig sabihin ng first, imumultiply mo yung unahan. Yung unahan ng dalawang parenthesis. First, ito. Yan, first. So, ayan yung first. So, pag minultiply mo yung x saka x, edi x squared. So, again, pag nagmumultiply ng variable, pinag-add yung exponent nila. So, yun yung una, first. Then, ang next is yung outside. Ibig na sabihin yung magkabilang dulo ng parenthesis. So, etong x saka itong 4. Itong 4 na to. Yung magkabilang dulo. Kaya siya tinawag na outside. So, x times 4, edi 4x. Ganun lang yun. Then, ang next part is yung inside. So, ang inside, ito, yung 3 na to, saka itong x na to. Yung dalawa sa loob. So, ayan yung inside. Humahawa yung highlighter, kaya nagbabago yung kulay. So, ito yung inside. So, 3 times x, edi 3x. And then, yung last is yung last. Nasa pangalan na. So, ibig sabihin, ang multiply itong dulo nitong una, tapos yung dulo ng pangalawa. Kaya siya last. So, 3 times 4 is 12. So, clue. Ang FOIL method, yung unahan, laging x squared. Yung gitna, laging x. Tapos yung dulo, laging constant. Then, pag natapos na kayo sa FOIL, laging pinag-add tong gitna. Pinagko-combine yung gitna. So, positive 4x saka positive 3x, 7x yun. Yun. So, ibig sabihin, ito na yung sagot. Na-combine na natin yung x plus 3, x plus 4 gamit FOIL method. So, ano lang yan? Sanayan lang yan. Kahit hindi mo na lagyan ng highlighter or kung ano man. Pero kung nalilito kayo, gumamit kayo ng arrow. So, ito. Solve natin. First, itong dalawa, x squared. Outside, itong dalawa, edi 3x. Inside, itong dalawa, negative 5x. And then, last, itong dalawa. Negative 5 times 3 is negative 15. So, again, equal 0. Ko-combine tong gitna, laging kino-combine yung gitna. Positive 3x as negative 5x. Magkaiba ng sign, mas malaki negative, kaya negative 2x. Yun, ito na yung sagot. Isa pa. So, basic lang yan. The more na magsagot kayo, the more na mas maiintindihan nyo. X minus 2 saka x plus 3 equals 0. So, again, first. So, ang clue, nasa taas mo na yung arrow. So, first, ayan, x squared. And then, outside. Pwede magiging 3x. Tapos, yung next 2, nasa ilalim yung arrow. So, itong dalawa, negative 2x. Tapos yung dulo, negative 6x. Negative 6 lang pala, sorry. So, pag pinag-combine tong gitna, 3x saka negative 2x, x lang matitira. 3 minus 2 is 1. Edi x. Positive kasi mas malaki yung 3. Ito na yung sagot. Yun. So, ganun lang kadali mag-FOIL. Pero bibigyan ko pa kayo ng shortcut. Halimbawa, ang given, x plus 4 squared equals 0. Ang ibig sabihin nan, kapag isa lang yung parenthesis tapos may squared, ang ibig nun sabihin, doble. Kumbaga, siya rin, ipopoil mo siya sa sarili niya. So, ganun yung ibig sabihin. So, x plus 4 squared, gawa lang kayo ng dalawang x plus 4, tapos gawin yung FOIL method. So, x squared plus 4x, ito 4x din,
Tapos yung dulo, 16 equals 0. Pag pinagsama to, 8x, then plus 16, then x squared yung unahan equals 0. So, yun. Kapag ka isa lang yung parenthesis, tas may squared, sulat lang kayo ng dalawa. Pero may shortcut dyan. Turo ko na rin sa inyo. Halimbawa, x plus 5 squared equals 0. So, yung shortcut na to, gumagana lang kapag ka naka-parenthesis tapos may squared. Kumbaga, minumultiply siya sa sarili niya. Mabilis lang ngayon, ganito. Square the first term. Ibig sabihin, ayun yung unang step. I-square mo yung first term. Ano yung first term? X. E di x squared. Then 2, yung 2, twice the product of the first and second. Ganito lang yun. Ibig sabihin, yung x saka 5, pag multiply nyo, x times 5, edi positive 5x. Multiply nyo lang, x times 5, positive 5x, pero dodoblehin nyo. Anong doble ng 5? 10. So, 10x. Pag multiply yung dalawa, tas dodoblehin. Kaya naging 10x. Yun, yung step number 2. Step number 3, square the last term. So, ano yung last term? 5. Anong square ng 5? 25. Yun, ito na yung sagot. Kahit kayo hindi mag-FOIL, masasagot niyo siya. So, isa pa, lagay ko dito yung 6, wala nang space eh. X plus 3 squared equals 0. So, i-square nyo yung unang term, x squared. Pag multiply nyo to, edi 3x, tas doblehin nyo, edi 6x. Minultiply, tas dinoble, 6x. Tapos yung dulo, i-square nyo yung 3, edi 9. Ito yung sagot doon. Isa pa, paano kung x minus 7 squared equals 0? So, square yung unang term, x squared. Pag multiply nyo, masasama yung sign dyan ha. So, ang sagot dyan, negative 7x. Negative 7x. Kaso di ba, need pa natin doblehin. Eh di negative 14. Then yung last is square nyo tong 7, 49 positive. Equals 0. Yun, ganun lang yung shortcut kapag magpo-foil ng same lang yung multiply. Pero kapag magkaiba sila, kailangan nyo gumamit ng arrow. So, yun lang. Salamat.